I'm sure marami sa inyo ang naka-experience ng makatikim ng isang masarap na pagkain na luto ng nanay ng katropa nyo at sinubukan nyo itong gayahin sa bahay. Yan ang naisip ko after kong matikman ang masarap na chicken biryani na gawa ng nanay ng Kapuso actor and host na si Anjay Anson. Kaya naman ako na mismo ang bumisita sa bahay nila para ma-testing kung papasaba ang sarili kong version ng chicken biryani na specialty ng pamilya nila. We're basically doing one of the critical steps sa paggawa ng biryani is yung washing and soaking nung yung bigas. So we're using here aged basmati rice. So typically mga 2 to 3 times mo itong huhugasan. Pangatlo ko na to actually. And then we'll just soak this for at least mga 30 minutes. And then pwede na natin ding umpisahan yung iba pang proseso. Ito brother, yung sa chicken naman, so lalagyan ko lang ng lemon juice. Tapos palagay na lang ako ng yogurt bro. And then syempre, salt. We have here garam masala. So yung garam masala, just like curry, kanyan, combination yan ng iba't ibang spices. So meron niyang cumin seeds, meron niyang cloves at iba't iba pa. Yan, pwede tayo maging generous dun sa amount na yan. So, ito rin. Lagay din natin yung chili powder. And, of course, pepper. And then, mix lang natin. Ito. Bigyan mo ng magandang massage yan, brother. At habang minamassage mo yan, ihahabol ko yung turmeric pala natin. Typically, you'd wanna marinate this for at least 30 minutes. Pero ideally, kung overnight, better. Another technique kasi in preparing your biryani is parboiling it. Ibig sabihin, semi-cook mo lang. Half-cook, kumbaga. More or less, mga pakukuluan natin to 2 to 4 minutes. Gagawa lang ako ng parang pang-finish natin mamaya. Steep lang tayo ng saffron. Ito yung milk natin. Microwave lang natin mabilis. Siguro mga 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Para lang mag-warm yung Yes, milk. sir. Ayan. Ayan, mainit na yung ating milk kasi gagamitin natin siya for a very special ingredient. Ito yung tinatawag nating saffron. Sayang yan. So, iniingatan nating lahat. Kasi napakamahal niya. Dahil ito lang naman ang pinakamahal na spice sa buong mundo. I think, kung hindi ako nagkakamali, this is more expensive than gold. Ito yung tinatawag ng iba na pagkakamalan nilang kasubha. Pero ito kasi, ito yung totoong saffron. May season ito, may oras kung kailan siya ipipick. Dahil nga mahal siya, para ma-extend natin yung kanyang power, isi-steep natin or i-infuse natin dun sa ating milk. Yan. So, kaya kailangan ngayon palang gagawin na natin para yung aroma niya, yung color niya, most importantly, mapunta dun sa milk natin. Okay na din yung ating rice. Again, hindi natin siya lulutuin ng all the way. Kasi i-finish pa natin siya together with the chicken. So ito na yung mga pampalasa doon sa ating dish. We'll be using yung ating cardamom. So yan. Ang bango. Amoy biryani. Ito yung parang isa sa mga pinaka-naamoy mo agad. And then next ay yung ating star anise and yung pako. Kasi, mukha siyang pako. Martilyo na lang kulang. Yan yung cloves. Mabango din ha. Then after nyan, yung cinnamon stick natin. And, pinaka-importante, we're using ghee. Ghee. I'll just add in yung ating mga spices. So, lalagay lang natin sa pot. Para lang mas fragrant yung oil natin. And then, lastly, yung ating cumin seeds. So cumin ang pinakamadami pala sa lahat, no? And then, we'll fork yung ating chicken. Skin side down. Bango.
Pag nagsama-sama na yung flavors niyan, na-infuse na dun sa ating chicken, tanggalin lang natin ulit. So basically, we're ready to assemble. Pero ito, hahabulan ko lang ng sibuyas. Sama na rin natin kasi at this point, we have to chop up yung ating coriander. Oh. Kasi isasama natin yan dun sa ile-layer natin. Ngayon ko lang nare-realize, ang dami pala talaga ingredients ng biryani, no? Yeah, I mean, that's why it's the best rice dish in the world. Yeah. And then, syempre yung dinala kong mint. Ayan. Yun. Bango. Basically, gagawa tayo ng layer. So, unahin natin yung chicken natin. And then, we'll just add in yung ating onions. And then, yung ating ginger paste. Susunod na natin yung layer ng rice. And then yung ating chopped cilantro tsaka mint. Then after yan, lagyan lang natin siya ng a generous amount of crispy onions. And of course, generous amount of crispy onions ulit at saka yung ating chopped herbs. And of course, yung nagpamahal dun sa ating dish, sabi mo nga, Anjay, yung ating saffron milk. So, lagyan na natin ng tubig. And we're basically just going to seal this. Typically, may tinatawag silang dum cooking method. Dum cooking? Ano ba yung dum cooking, chef? This means nagagawa ka ng dough by mixing your water and your flour hanggang makakuha ka ng somewhat pliable, and then isi-seal mo yung paligid ng pan para pag tinakpan mo siya, malalak or matatrap natin yung steam. In a way, parang nagawa rin tayo ng pressure cooker. Sa mga dami ng ingredients, foil na lang yung gagamitin natin. Oh. Or pag sobrang bihasa ka na dito, you can use pressure cooker. And then, if you have oven, for me, yun yung pinaka-perfect Oven. way of finishing off the dish. Kasi sa paligid yung init. Yan. So, we'll cook this on high heat for siguro more or less mga first 15 minutes. 15 minutes. Basically, gusto lang natin maumpisahan yung pressure sa loob ng ating pot. And then after 15 minutes, pwede na natin yang hinaan. So, that would take around mga 30 to 45 minutes. That looks like a promising biryani. Bango. So at least aroma pasado sa akin. Tasha? Pwedeng laban. Ito na. The moment we've been waiting for. Ma'am, please, ito on. Kayo po ang pinakamasarap na chicken biryani na tikman ko. So, sana po pumasa sa inyo. Smells good, ha? Yung Yes, mga po. spices kasi, yun naman talaga sa Indian, yung aroma niya talaga ang special doon. Tsaka yung flavor niya rin eh. Alam mong authentic siya na biryani niya. Yeah. For the first timer, ha? This is 8.5 over 10. It's really good. Thank you, thank you.